Doktora Stella Manasan ay kilalang kilala sa kanilang bayan, hindi lang dahil isa siyang mahusay na OB, kundi dahil sa kanyang kakaibang gift na para siyang human love compass. Mula sa mga pasyenteng first-time moms hanggang sa mga mag-asawang hirap magka-baby, tila lahat ay lumalapit sa kanya, hindi lang para sa medical advice, kundi para rin sa love advice. Doktora, paano po ba namin mapapaganda ang relasyon namin? Baka kasi kaya di kami magkaanak ay may kulang sa amin. Madalas tanong ng kanyang mga pasyente. Bagamat wala pang sariling karanasan si Stella, pagdating sa pag-ibig ay sanay na sanay siya sa pagbibigay ng matatalinong payo. Napansin niyang ang love problems ay parang medical cases rin na kailangan lang ng tamang analysis at treatment plan. Isang araw, dumating sa kanyang clinic si Julia at Marco. Isang mag-asawang tila nagkakagulo. Halatang halata ang tensyon sa pagitan nila kahit na nakikibuan sila sa harap ni Dr. Stella. Habang binabasa ni Dr. Stella ang medical records ni Julia, napansin niyang halos 5 taon na pala silang nagsisikap na magkaanak. Ngunit higit sa mga detalyeng medikal, ang mas napansin niya ay ang malamig na tinginan na mag-asawa na parang dalawang estranghero na lang sila sa isa't isa. Okay, Julia, Marco, simula ni Stella habang isinara ang folder. Gusto kong marinig ang kwento niyo. Kailan nagsimula ang journey niyo sa pagpaplano ng pamilya? Si Julia ang unang nagsalita. 5 years ago, Doc. Pero nitong huling 2 taon, halos puro away na lang kami ni Marco. Parang napagod na kami. Hindi ako napagod. Biglang sabat ni Marco na halatang may kinikimkim. Ginagawa ko naman lahat, pero parang ako lang lagi ang may mali. Napatingin si Stella kay Marco, tapos kay Julia. Kitang-kita niya ang lungkot at pagod sa mga mata ng dalawa. Tumikim siya at dahan-dahang nagsalita. Alam niyo, sa totoo lang, ang katawan natin ay konektado sa ating emosyon. Kung magulo ang puso at isip, apektado rin ang katawan. Kaya bago tayo magpatuloy sa medical test, gusto ko munang malaman. Kailan kayo huling nag-usap nang walang halong away? Nagkatinginan ang dalawa, pero walang sumagot, kaya doon na napangiti si Stella. Mukhang may kailangan tayong gawing mas malalim na healing dito. Payag ba kayo sa isang prescription na hindi gamot? Nagkatinginan ulit ang dalawa. Nagtataka man pero halatang interesado. Sa susunod na 2 linggo, bawal kayong mag-usap tungkol sa anak. Hindi rin pwedeng mag-away. Gusto kong mag-date kayo ulit. Parang noong una kayong nagkakilala. Ang goal natin ay maibalik muna ang connection nyo bilang mag-asawa. Kaya ba? Ano naman ang kinalaman nun, Doc? Tanong ni Marco na tila hindi kumbinsido. Malaki. Minsan, ang dahilan kung bakit hirap tayo magka-baby ay dahil nakakalimutan natin kung bakit tayo nagmamahalan in the first place. Kaya subukan nyo lang ulit at isipin nyo kung paano kayo nagmahalan sa una pa lang. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at sabay na nabatango. Pagkaalis sina Julia at Marco, saglit na nagpahinga si Dr. Stella sa kanyang mesa. Napangiti siya habang iniisip ang prescription na ibinigay niya sa mag-asawa. Pero bago pa man siya makapag-relax ng tuluyan, ay bumukas ang pinto ng kanyang klinik at pumasok si Marie, ang kanyang matalik na kaibigan. Grabe ka, Stella! Pugad ni Marie habang nakangiti ng malapad. Kung magbigay ka ng love advice, parang love guru na may PhD sa pag-ibig? Napatawa si Stella at iniling ang ulong. Marie, OB ako, hindi love guru. Hindi ko naman sinasadya. Pero minsan, kailangan talaga nilang marinig yung ganoong klaseng payo. Yaya, pero alam mo kung anong ironic? Ang dami mong nasasabihan ng tamang gawin sa love life nila. Pero ikaw, hanggang ngayon, single pa rin.
Umismit si Stella, kunwaring nagtatampo. Hindi ko kasalanan yun Busy ako sa trabaho. At saka, hindi naman ako naghahanap. Naghahanap? Ay, ewan ko sa'yo, Stella. Baka naman hinihintay mong kumatok si Mr. White sa klinik mo na parang pasyente. Natigilan si Stella at napaisip saglit. Alam mo, Marie, baka nga ganoon talaga ang mangyari kung yung ibang problema ng mga tao nadadala dito, baka pati problema ko sa love life, dadalhin na rin ng universe dito? Diba? Napahalakhak si Marie. Hay nako girl, kung yan ang iniisip mo, kailangan ko na maghanda ng popcorn. Feeling ko, kapag dumating si Mr. Right mo, mas magulo pa kaysa sa mga love cases sa mga pasyente mo. Sige nga, Marie. Ipagdasal mo na lang na dumating yung tamang tao sa tamang oras. Pero habang wala pa, okay na ako sa pag-aalaga ng iba. Ikaw bahala. Pero pag dumating ang araw na yan, gusto ko ako ang unang makakaalam. For now, maganda ka na sa mga pasyente mo ulit. Habang umaalis si Marie, napatingin si Stella sa bintana ng kanyang klinik. Natawa siya na bahagya. Iniisip kung totoo ngang may darating para sa kanya. Pero alam niya sa sarili niya na hindi siya nagmamadali. Isa siyang doktor. At kung may alam siya tungkol sa tamang timing, ito ay ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang pagkakataon. Sa isang maaliwalas sa umaga, abala naman si Dr. Stella sa kanyang routine check-up schedule nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang klinik. Tumambad sa kanya ang isang matangkad at gwapong lalaki na may bitbit na batang babae na mukhang 3 taong gulang. Naka-pigtails ang bata at nakasuot ng kulay rosas na dress habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng lalaki. Good morning, Doktora. Bati ng lalaki na may malalim na boses at may halong kaba. Pwede po ba magpa-check up? Anak ko po siya, si Mia. Napansin ko kasi na parang hindi siya komportable nitong mga nakaraang araw. Nagulat naman si Stella dahil dapat hindi sa kanya nagpunta ang lalaki, kundi sa isang pediatrician. I'm sorry, pero dapat sa pediatrician mo ipa-check up si baby. I know, pero hindi available yung pedya niya Kaya dito na ako nagpunta. After all, she's a girl, at alam kong kaya mo naman siguro. Baka sa boses ng lalaki ang kaba, kaya huminga na lamang na malalim sa Stella at ngumiti. Of course, Mr. Torres, Ethan Torres. Sagot ng lalaki habang inilalapit si Mia sa consultation table. Single dad po ako. Tumango si Stella at ngumiti sa bata. Hi Mia, ako si Dr. Stella. Kamusta ang pakiramdam mo, sweetheart? Tumingin si Mia kay Stella, ngunit nagtago ito sa likod ng kanyang ama. Mahiyain po siya. Paliwanag ni Ethan habang bahagyang hinihila si Mia paharap. Ngumiti si Stella, kinuha ang isang maliit na laruan mula sa kanyang mesa at iniabot ito kay Mia. It's okay to be shy, Mia. Pero gusto lang ni Doc na siguraduhin na healthy ka. Okay? Dahan-dahan naman lumapit si Mia at kinuha ang laruan. Habang ginagawa ang check-up, hindi maiwasang mapansin ni Stella kung gaano kaalaga si Ethan sa anak niya. Halatang hirap ito bilang single dad, ngunit ginagawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng bata. Matapos ang check-up, nakumpirma ni Stella na simpleng stomach bug lang ang nararamdaman ni Mia at agad siyang nagbigay ng reseta. Salamat po, Doktora. Mahalaga po talaga na maayos ang kalagayan niya. She's my world. Nag-init ang pisngi ni Stella sa sinabi ni Ethan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang tumibok na mabilis ang puso niya. Tumikim naman siya at ngumiti. Walang anuman, Mr. Torres. Basta, kung may kailangan pa kayo, huwag lang kayo mag-atubiling bumalik. Only if hindi pa rin available ang pediatrician niya. Natatawang saan ni Stella na siyang ikinangiti na rin ni Ethan. Sige po, Doc. Salamat ulit. Habang palabas ang mag-ama, napahawak si Stella sa dibdib niya.
Nagtataka kung bakit parang ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi ito normal, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagkakape si Dr. Stella sa kanyang klinik, bago magsimula ang kanyang routine schedule, ay biglang bumalik si Ethan kasama si Mia. Pero ngayon, halatang mas magulo ang itsura ni Ethan. Nakabaliktad ang kwelyo ng polo niya, may mancha ng gatas sa balikat, at mukhang hindi alam kung paano hahawakan si Mia na tila mas malikot na kaysa kahapon. Good morning, Doktora. Bati ni Ethan na mukhang pagod pero pilit pa rin nang umingiti. Pasensya na kung biglaan ulit, pero kailangan ko lang ng kaunting guidance. Napaangat naman ang kilay ni Stella. Guidance? May problema ba kay Mia? Umiling si Ethan at napahinga ng malalim. Wala naman pong sakit si Mia, pero umuwi yung yaya niya sa probinsya. At bilang hindi ko alam kung paano ko siya alagaan mag-isa, napilitan ako mag-day off sa trabaho. Pero to be honest, Doc, nalulula na ako. Napangiti si Stella at pilit na pinipigilan ang pagtawa. So, anong eksaktong kailangan yung guidance, Mr. Torres? Nagkamot si Ethan ng ulo na halatang nahihiya. Paano ko ba pakakainin na maayos tong batang to? Ayaw kumain ng vegetables. At paano ko siya patatahimik sa hapon? Ang lakas ng energy niya. Parang hindi napapagod. Okay, Mr. Torres. Mukhang kailangan niyo ng crash course sa parenting. Ano, ready ka ba? Ready? Hindi ko na nga alam ang meaning ng ready eh. Natatawang wika ni Ethan. Okay, I'll try my best Una, kung ayaw kumain ng vegetables, gawin mong creative. Pwede mong gawing colorful yung pagkain, gaya ng paggawa ng vegetable sticks na may cheese dip, at huwag mo siyang pilitin. Gawin mo lang masaya ang pagkain. Nagulat si Ethan. Ganoon pala yun? Akala ko kailangan ko siyang sermonan para kumain. Nope, mahirap pilitin ang bata. Mas effective kung gagawin mo itong laro. Oh, at tungkol sa pagod mo, bigyan mo siya ng activity para maubos ang energy niya. May mga arts and crafts ba kayo sa bahay? O kahit simpleng coloring book? Nag-isip si Ethan. Meron akong whiteboard sa opisina. Pwede na ba yun? Napatawa si Stella. Pwede. Basta hayaan mo siyang gumuhit kahit saan. Just let her explore. At kung gusto mong mapatahimik siya sa hapon, try reading her a storybook. Nakaka-relax yun para sa bata. Habang nagbibigay ng tips sa Stella, hindi maiwasang mapansin ni Ethan kung paano nagiging animated si Stella habang nagpapaliwanag. Ang passion niya sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga bata, ay kitang-kita. Napangiti siya, hindi dahil sa tips, kundi dahil sa charm ni Stella. Salamat, Doktora. Mukhang marami pa akong kailangang matutunan. Siguro, dapat araw-araw na kitang konsultahin. Hindi lang para kay Mia, kundi para sa sarili ko rin. Napatawa si Stella. Well, Mr. Torres, hindi naman ako parenting coach. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Salamat talaga. By the way, Doktora, parang asaya mo mag-alaga ng bata. Siguro ang galing mo rin maging nanay someday. Hindi inaasahan ni Stella ang sinabi ng lalaki, kaya natigilan siya. Pero bago pa man siya makasagot, ay ngumiti si Ethan. Anyway, sige po, Doktora. Salamat ulit. Kita-kits na lang ulit kapag nalula na ako. Habang palabas ang mag-ama, napabuntong hininga sa Stella. Hindi niya maitatangging may kakaibang hatak si Ethan. Cool dad na clueless pero sincere. Parang mahirap hindi mapansin. Pagkaalis na Ethan at Mia, napansin ni Stella na hindi niya mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Pero bago pa man siya makapag-isip ng malalim, ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang klinik. Pumasok si Marie na may dalang coffee cup at may makulit na ngiti sa muka. Uy Stella, nakakasalubong ko yung gwapong tatay. At yung cute na anak.
Sila pa yung sinasabi mong bagong pasyente? Napabuntong hininga si Stella pero hindi nawala ang ngiti niya. Oo, si Ethan Torres at ang anak niya si Mia. Ang kulit nila, Marie. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto mong tulungan pero natatawa ka rin sa sitwasyon nila? Oh, Stella! Bakit parang ang ganda na mood mo ngayon? At bakit parang iba ang glow mo habang binabanggit mo yung pangalan ni Mr. Torres? Marie, protesta ni Stella habang nakakunot ang noo. Pero halata pa rin ang pilit na pikil ng ngiti. Wala naman. Sincere lang talaga akong tumulong sa kanila. Okay? Clueless siya sa pag-aalaga kay Mia. As in, walang kaalam-alam. Hindi nga dapat siya dito pumunta dahil OB ako. Pero wala akong choice. Isa pa, makikita mo din talaga ang kaba niya. Dahil maski pagpapakain sa bata ng veggies, hindi niya alam kung paano. Natatawang saan ni Stella. Aha? Sagot ni Marie na halatang hindi kumbinsido. Pero aminado ka bang gwapo si Mr. Torres? Hindi agad nakasagot si Stella, kaya ngumisi si Marie. Ayan na! Ayan na! Bihira lang kitang makita na mas speechless, Stella. Aminin mo na, he's hot. At alam mong attracted ka sa ganyan kahit kaunti. Marie, tumigil ka nga. Sagot ni Stella, pero ramdam ang init sa pisngi niya. Pasyente ko siya. At saka, single dad siya. Hindi ako sigurado kung handa na ako sa ganoon. Handa? Hindi mo pa nga nasusubukan. Paano kung siya na pala, Stella? Malay mo, sa kaka-advise mo sa love life ng iba, ito na yung pagkakataon mo magkaroon ng sarili mong love story. At ang bonus pa, ang cute na magiging package deal. Si Mia. Napatawan na lang si Stella habang umiiling. Hindi lahat ng bagay kailangang gawing love story, Marie. Minsan, okay lang na maging supportive friend o doktor. Besides, baka hindi ko naman siya type. Kung hindi mo siya type, bakit hindi nawawala yung ngiti mo kanina habang kausap mo siya? Think about it, Stella. Baka si Mr. Cool Dad ang love prescription na kailangan mo. Panunukso pa nito habang palabas ng klinik niya. Napatingin naman si Stella kay Marie habang palabas ito ng klinik. Hindi naman siguro. Diba? Tanong niya sa sarili. Pero kahit anong pilit niya, hindi maalis sa isip niya ang gwapong mukha ni Ethan, lalo na kung paano nito karga si Mia na parang hawak nito ang buong mundo. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Stella na babalik muli si Ethan sa klinik. Ngayon, mas maayos na ang itsura nito. Wala nang baliktad na kwelyo at mukhang nakatulog na ng maayos. Pero sa braso nito, mahigpit na nakayakap si Mia na mukhang bagong gising. Good morning, doktora. Pasensya na kung abala na ako. Pero, pwede ba ulit ako magtanong? Parenting tips ulit. Natigilan si Stella pero agad nang ngumiti. Sige, ano ba nangyari this time? Umupo si Ethan habang pinababa si Mia sa sahig para maglaro sa isang maliit na table sa sulok ng klinik. Ganito kasi. Sinusubukan ko yung mga tips mo kahapon. Nagpakain ako ng veggies gamit yung colorful na approach. Success. Pero ngayon, ayaw na naman niyang matulog na maaga. Bukas, balik na ako sa trabaho. Paano ko siya mapapasunod? Napangiti si Stella habang inaalala ang advice na binigay niya. Well, normal lang naman na minsan hirap ang bata sa bedtime routine. Have you tried giving her a consistent schedule? Like bedtime, story time, then lights out? Story time? Wala akong ideya kung anong ikukwento. The last time I read a book was college. At textbooks pa yun. Hindi napigilan ni Stella ang mapatawa. Kung gusto mo, I can recommend some storybooks. Or pwede mo siyang basahan ng kahit anong simpleng kwento. Kahit gawa-gawa mo lang. Ang mahalaga, maramdaman niya na focus ka sa kanya. Interesting. Mukhang mahirap to. Pero I'll try. Thanks, doktora.
Pagkatapos ng kanilang usapan, tumayo na si Ethan at sinimulang buhati si Mia. Pero bago sila tuluyang lumabas, biglang huminto si Ethan at lumingon kay Stella. Alam mo, doktora, kung hindi ko lang alam na sobrang busy ka, baka nasabi ko na sa'yo na ang galing mong mag-alaga kahit hindi mo pa anak. Sana, someday, maging ganun din ako kahusay. Nabigla si Stella sa sinabi ni Ethan. Hindi niya alam kung paano magre-react, kaya ngumiti na lang siya. I'm sure you're doing great, Mr. Torres. One step at a time lang. Habang palabas sina Ethan at Mia, hindi napigilan ni Stella na sundan sila ng tingin. May kakaiba talagang aura si Ethan na hindi niya maipaliwanag. At kahit pilit niyang itinanggi, ang ideya ng pagiging bahagi ng buhay nila ay naglalaro na sa isip niya. Lumipas ang ilang araw at tahimik ang klinik ni Dr. Stella. Wala siyang anumang balita mula kay Ethan o kay Mia. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, hindi maiwasan ni Stella na mapansin ang kakaibang lungkot na bumabalot sa kanya. Lagi niyang hinahanap-hanap ang tunog ng boses ni Ethan at ang ingay ni Mia habang naglalaro sa sulok ng klinik. Habang tinitignan niya ang kanyang kalendar, napabuntong hininga siya. Ano ba to, Stella? Bakit parang inaabangan mong isang pasyente lang? Ang dami mong trabaho, tapos iniisip mo siya? Pilit niyang pinagsasabihin ang sarili. Pilit niyang inililibang ang sarili sa pag-follow up sa iba niyang pasyente. Ngunit sa tuwing naririnig niyang bumubukas ang pinto, umaasa siyang si Ethan ang papasok. Sa tuwing hindi iyon nangyayari, pakiramdam niya ay may kung anong kulang. Isang hapon, dumaan si Marie sa klinik Stella, bitbit ang mga paborito nilang snacks. Agad niyang napansin ang malalim na iniisip ni Stella habang tahimik itong nakaupo sa mesa. Hoy Stella! Tawag ni Marie na tinapik ang balikat ng kaibigan. Parang ang lalim mong iniisip mo ha? Bakit mukhang wala ka sa mood lately? Ha? Wala. Pagod lang siguro. Sagot ni Stella na pilit itinatago ang nararamdaman. Ngunit hindi nagpaawat si Marie. Pagod? O baka naman may iba kang iniisip? Baka si Mr. Cool Dad, aka Ethan Torres? Marie, tama na. Hindi naman. Wala naman akong iniisip tungkol sa kanya. Ngumisi si Marie, tila alam na alam ang totoo. Talaga? Bakit parang inaabangan mo siyang bumalik dito? Oy Stella, kung ganyan ka, obvious na may gusto ka sa kanya. Nagbuntong hininga si Stella. Okay, fine. Inaamin ko. Medyo nag-worried lang ako. Ilang araw na mula noong huli silang pumunta dito. Hindi ko naman alam kung anong nangyari. Baka naman busy lang siya. Pero hindi ko mapigilang mag-isip. Girl, kung talagang gusto mong malaman, bakit hindi mo siya kontakin? Diba may contact details siya sa records ng clinic mo? Simpleng follow-up lang. Professional approach. Napatigil si Stella. Iniisip ang suestisyon ni Marie. Professional approach ha? Hindi kaya isipin niyang, pakialamera ako? Sus! Ikaw pa! Ang bait mo kaya! Malay mo, naghihintay lang din siyang kumustahin mo siya. Kinagabihan, habang nasa bahay sa Stella, hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang phone at naghanap sa records ng contact number ni Ethan. Matagal siyang nagdadalawang isip bago mag-type na mensahe. Hi, Mr. Torres. This is Dr. Stella. Kamusta po si Mia? Napansin ko lang na ilang araw na kayong hindi nakapunta sa klinik. Just checking in. Hope all is well. Hinintay niya ng ilang minuto ang magiging tugon ni Ethan, ngunit walang sagot, kaya napabuntong hininga na lang siya. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aasikaso ng pasyente, biglang nag-vibrate ang phone niya. May text mula kay Ethan. Hi, Dr. Stella. Pasensya na, medyo naging abala lang kami nitong mga araw. Si Mia ay okay naman, pero mukhang nag-a-adjust pa rin sa bagong routine namin.
Salamat sa pag-follow up. By the way, may tanong din sana ako kung okay lang. Napangiti si Stella habang binabasa ang text. May kung anong saya sa puso niya na sa wakas nagparamdam ulit si Ethan. Habang hawak ni Stella ang telepono, hindi niya mapigilan ang kabog ng kanyang puso. Ano kayang itatanong ito? Inipon niya ang kanyang lakas ng loob bago mag-reply. Sure, Mr. Torres. Ano pong tanong niyo? Ilang saglit lang, nag-reply agad si Ethan. At habang binabasa ni Stella ang mensahe, hindi niya napigilang mamula. Doktora Stella, alam ko pong medyo out of the blue ito, pero may gusto na sana akong itanong. Paano po kung gusto kong ayain ng isang tao na mag-dinner, pero hindi ko alam kung paano sisimulan? Single dad problems. Alam mo na, hirap bumalik sa ganitong bagay. Halos mahulog ang telepono ni Stella sa pagkabigla. Ito ba yung iniisip ko? Ako ba yung tinutukoy niya? O baka naman iba? Napatingin siya sa kawalan at biglang naging conscious sa sarili. Well, Mr. Torres, kung sincere naman ang nararamdaman mo, sabihin mo lang ng diretso. Simulan mo siguro sa casual na usapan para hindi awkward. Then, maging totoo ka lang. Agad na nag-reply si Ethan at mas lalong bumilis ang tipok ng puso ni Stella habang binabasa ang sunod na mensahe. Salamat, Doktora. Actually, gusto ko na nga simulan ngayon. Kaya lang, baka hindi ito ang tamang oras. Pero siguro, ito na rin ang chance ko. Would you like to have dinner with me sometime? Napatigil si Stella. Ang mundo niya ay parang huminto saglit habang paulit-ulit niyang binabasa ang mensahe. Ako talaga ang tinutukoy niya? Gusto niya akong yayain? Bumuntong hininga siya. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Nag-type siya ng reply habang nanginginig ang mga daliri. Are you sure about this, Mr. Torres? I'm flattered but I think hindi dapat o dapat ba? Ilang segundo lang, nag-reply si Ethan. Flattered is good, and I don't see any rule na bawal tayo mag-dinner. But, if it makes you uncomfortable, I totally understand. Napangiti si Stella sa pagiging marespeto ni Ethan. Hindi niya mapigilang ma-appreciate ang sincerity nito. Well, ano bang mawawala kung susubukan ko? Tanong niya sa sarili. Okay, dinner sounds nice. Let me know when. Pagkabasa ni Ethan na mensahe ay napangiti ito ng malaki. Samantalang si Stella ay hindi mapigilan ang sarili at nakangiti rin, pero ramdam niya ang excitement at kaba. Ngayon lang siya pumayag sa ganito, pero may kung anong kakaibang saya ang nararamdaman niya. Pagdating ng araw ng kanilang dinner, hindi na mapigilan ni Stella ang kaba at excitement. Gabi na mag-settle siya sa kanyang maliit na apartment. Nag-ayos siya ng sarili at nagsuot ng simpleng eleganteng damit. Okay lang to, Stella. Relax lang, sabi niya sa sarili habang iniiwasang mapatingin sa salamin para hindi ma-stress. Pagpasok niya sa restaurant, agad niyang nakita si Ethan na nakaupo sa isang sulok ng intimate na dining area. Naka-polo shirt at dark jeans. Gwapong-gwapo ito ng gabing iyon, pero bukod sa perpektong muka at tindig ng lalaki, ay napansin niyang hindi nito kasama si Mia. Hi, bati ni Stella na medyo kinakabahan pero nginitian pa rin si Ethan. Sorry, medyo nahirapan ako makapunta. Hindi, okay lang. I'm glad you came, Doktora. I mean, Stella. Pero ganito pala. Ang awkward, no? Oo nga, parang hindi ko alam kung paano magsisimula. Mabilis na ipinagpatuloy ni Ethan ang kanilang usapan habang inaabot ang menu. Okay, wait. Relax lang tayo, Stella. Hindi tayo magpapaka-formal. I was actually thinking na baka gusto mong tanungin ako kasi marami na ako naisip na pwedeng itanong. Like kung ano ang favorite food ko or yung mga simpleng bagay. So, where's Mia?
Hindi yata siya sumama. Si Mia. Nasa yaya niya siya. Pwede ko siyang isama sana. Kaso naging complicated na mag-adjust dahil may bagong routine kami ngayon. Kaya ang hirap. Pero don't worry. She's good. I'm sure next time, madadala ko siya dito. Napangiti si Stella at halos mag-ilaw ang kanyang mga mata. Sa buong gabing iyon, naging natural na ang kanilang usapan. Habang tinatangkilik nila ang masasarap na pagkain, tila bawat sandali ay mas nagiging makulay. Nawala ang anumang kaba ni Stella at nararamdaman niyang ang saya-saya ng gabi. Habang natapos ang kanilang main course, biglang humarap si Ethan kay Stella at nagtanong, You know, Stella, I've been thinking, I'm glad we did this. I'm not really good at this whole dating thing, but I enjoy spending time with you. I'm sure Mia will love to spend her time with you too. And I don't know, I just feel comfortable around you. I mean, you're kind and thoughtful, and you're also a really good doctor. Nagulat si Stella sa mga sinabi ni Ethan at hindi siya nakapagsalita agad. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang tuwa. Hindi siya makapaniwala na ganito ang naging unang dinner nila. Ako din, nag-enjoy ako. Napangiti si Ethan bilang tugon. Habang nag-enjoy sina Stella at Ethan sa kanilang dinner at habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga buhay at mga plano, biglang nag-ring ang cellphone ni Ethan. Yaya ni Mia ang tumatawag. Wait lang sasagutin ko lang muna to. Sige lang Ethan, go ahead. Hello? Oh, okay. Sige. Salamat. I'll be right there. Pagkausap ni Ethan sa kabilang linya. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, agad siyang napatingin kay Stella. Sorry Stella, medyo urgent. Ang yaya ni Mia, tumawag. Hindi daw tumitigas sa kakaiyak si Mia. At hindi ko alam kung anong nangyayari. I think I need to go home now. I'll come with you. Sagot ni Stella nang walang pag-aalangan. I'll help you. Baka may magawa ako. Are you sure? Baka naman, you already had a long day. And I don't want to put you in an awkward position. Don't worry about me, Ethan. I'm sure Mia needs you. And I think I can help. Besides, I've seen a lot of crying babies in the clinic. So I think I'm somewhat prepared. Okay, thanks Stella. You really don't know how much this means to me. Pagdating nila sa bahay ni Ethan, mabilis silang pinuntahan ang kwarto ni Mia. Nang buksan ni Ethan ang pinto, nakita nila si Mia na hawak ang paborito niya stuffed toy, pero ang mga mata nito ay puno ng luha. Nasa kama siya at kitang-kita sa mukha ang pag-aalala ng yaya nito. Sige na, yaya. Pagpahinga ka na. Kami na ang bahala kay Mia. Sige po, sir. Saad ng yaya bago umalis sa silid. Mia, sweetheart, what's wrong? Tanong ni Ethan habang niyayakap ang anak. Hi, Mia. It's Dr. Stella. Naalala mo pa ba ako? I'm here to help, okay? Mabilis ang nilingon ni Mia sa Stella at tila nag-aalangan pa, pero na makitang nakangiti siya na wala ang konting takot sa mga mata ni Mia. Lumingon siya kay Ethan at kumapit sa kanya ng mas mahigpit. Papa, I miss you. I'm here, baby. Don't worry. Dr. Stella will help us. Pumunta naman si Stella sa gilid ng kama. Mia, I know you miss your papa, but we'll make you feel better, okay? Habang inaasikaso ni Stella si Mia, nagpatuloy ang mga kwento nila. Nakita ni Ethan kung paano kumilos si Stella nang may malasakit at pag-unawa sa anak niya. At kahit naabala siya sa pagpapatahan kay Mia, napansin niya ang kagalakan sa puso niya. I think she just needed to see that everything's okay. Sabi ni Stella pagkatapos ng ilang sandali, habang tinitignan si Mia na unti-unting huminahon at natutulog na. Thank you. Sabi ni Ethan na hindi na maitago ang pasasalamat sa mukha niya. Sobrang kabado ako kanina at hindi ko alam kung paano ko siya papatahanin. But you made it look so easy. Hula yun, Ethan. Ganyan talaga ang trabaho ko.
At least, ngayon, okay na siya. Tinignan ni Ethan si Stella at ang damdamin sa pagitan nilang dalawa ay hindi na maipaliwanag. Kahit na simpleng bagay lang, parang may deeper connection silang nararamdaman sa bawat sandali. Para bang ang bawat pagkilos ni Stella ay nagbibigay sa kanya ng comfort at peace na hindi niya pa nararamdaman sa loob ng ilang taon ng pagiging ama. Matapos ang ilang oras, naging tahimik sa bahay ni Ethan. Si Mia, pagkatapos ng ilang sandali na pagpapatahan ay tulog na. Ang mga ilaw sa kwarto ay dim na at ang malamlam na liwanag mula sa lamp ay nagbibigay ng isang malambot na aura sa buong silid. Nakaupo sila ni Ethan sa sofa habang ang bata ay nagpapahinga sa kanyang kwarto. Ethan? Simula ni Stella nang maramdaman niyang kailangan niyang itanong ang isang bagay na matagal nang naglalagi sa kanyang isipan. Can I ask you something? And please feel free to tell me if it's too personal. Okay? Of course. Ano yung Stella? Nasaan ang mami ni Mia? Kung okay lang na pag-usapan natin. Huminga naman ng malalim si Ethan bago sumagot. Ang mami ni Mia? Well, hindi na kami magkasama. We separated a year ago. Nagpause sandali si Ethan at kahit na sinusubukan niya magbukang okay, hindi nakaligtas kay Stella ang mga emosyon sa likod ng kanyang mga mata. Tila ba may mga bagay na mahirap balikan at hindi pa handa si Ethan na ibahagi ang buong kwento. Sorry, I didn't mean to bring up anything painful. I guess I was curious. Pero kung ayaw mo mag-usap tungkol dito, okay lang. No, Stella. It's okay. It's been a tough year. But Mia and I are adjusting. She's the best thing that ever happened to me. Ang hirap, of course. But I'm trying my best for her. Napansin ni Stella ang tapang ni Ethan bilang isang ama. Kahit na malalim ang sakit na dala ng kanyang mga alaala, pinipilit niya mapatawa at maging matatag para kay Mia. Tinutulungan siya ng pagmamahal sa kanyang anak na malampasan ang lahat ng pagsubok. You're doing an amazing job, Ethan. I'm sure Mia appreciates everything you do for her. And I believe you're exactly the kind of dad she needs. Thanks, Stella. It means a lot coming from you. At doon nagpatuloy ang kanilang usapan. Hindi na tungkol sa mga problema, kundi sa mga simpleng bagay na nagpapalakas sa kanila bilang mga tao. Si Ethan, kahit na isang ama ay hindi natatakot magbukas kay Stella, at si Stella naman ay natututo na hindi lahat ng mga tanong ay nagdudulot ng sakit. Minsan ang mga tanong ay nagiging paraan para magpatuloy at maghilom. Habang magkausap si Stella at Ethan, napansin nilang lumalalim ang kanilang koneksyon na parang ang bawat salitang binibitawan nila ay may espesyal na kahulugan. Tumigas sandali ang oras at sa isang iglap, natagpuan nila ang kanilang mga mata na magkasabay na nagtagpo. Hindi lamang sa isang simpleng titig, kundi sa isang titig na puno ng emosyon, na puno ng hindi nasasabing mga salita. Tila nauunawaan nila sa isang sulyap pa lang na may isang bagay na nangyayari sa pagitan nila na hindi nila kayang ipaliwanag. Halos hindi nila namalayan na ang distansya sa pagitan nila ay nawala na. At bago pa man mag-isip si Stella o magtakda ng anuman sa sarili, biglang naglapat ang kanilang mga lapi. Ang halik na iyon ay malambot at marahan at pareho nilang ramdam ang tamis sa mga sandaling iyon. Hindi na nila kayang kontrolin pa ang nararamdaman nilang pagmamahal at koneksyon sa isa't isa. Na maghiwalay ang kanilang mga lapi, nanatili silang magkatabi at parehong tahimik na tinitikan ng isa't isa. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari, ngunit walang alinlangan sa kanilang mga mata. Stella, I didn't expect that to happen. Pero it feels right. I do want to overthink things, but this is something I've been wanting to.
Sumagot si Stella. Medyo kinakabahan pa, ngunit tapat ang kanyang mga mata. I think we both needed this, Ethan. It's not something I planned, but it feels like it was meant to happen. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga salitang yun, wala nang kinakailangan pang sabihin. Pareho nilang naramdaman ang lalim ng emosyon sa isa't isa. Isang bagay na hindi nila akalain na magaganap. Simula nga ng gabing iyon ay naging masaya na ulit ang kanilang mga puso. Naging malapit na din si Stella kay Mia dahil madalas na silang nagpupunta sa klinik kahit walang dahilan o minsan ang yaya ni Mia ang nagdadala sa bata sa klinik dahil iyon daw ang request ni Mia. Doktora Stella! Sigaw ni Mia sabay takbo papunta sa kanya. Agad namang niyakap ni Stella si Mia. Hi Mia! Mukhang napapadalas yata ang pagdalaw mo Pasensya na po, doktora. Nagpupumilit po kasi si Mia na puntahan ka dahil gusto ka daw niya makita. Saad naman ng yaya ng bata. Aba, mas gusto mo pa akong makita kaysa sa daddy mo? Alam ba ng daddy mo na nandito ka? Yes, doktora. Tinawagan ko po si Sir Ethan na nagpumilit po si Mia na puntahan ka. Okay, sige. Nandito po ba si Papa? Tanong ni Mia. Nope, nasa work niya si Papa. Pero you know, I'm always here whenever you need me. Doktora Stella, bakit po kayo maganda? Gusto ko po maging katulad ninyo. Nagulat man pero natawa na lamang din si Stella sa narinig. Maganda ka rin naman Mana ka sa akin. Right, Yaya? Opo, doktora. Ngiti ng Yaya sa dalawa. Isang gabi, sinundo ni Ethan si Stella sa klinik at kasama nito si Mia dahil magdi-dinner sila sa labas at mamamasyal. Hi, Doc Stella! Bati ni Mia sabay takbo patungo sa kanya. Pupunta tayo sa restaurant! Sa restaurant? Nagtatakang tanong ni Stella, tsaka napatingin kay Ethan na gapong-gapo ng mga sandaling iyon. Yes. I'm sorry kung biglaan. Ito kasing si Mia ang nag-request Papa, hindi ako. Ikaw po ang nagsabi na you want to ask Doc Stella for a date. So sabi ko, sasama na ako this time. Nalaki naman ang mata ni Ethan habang si Stella ay natawa lang. Gusto ko sana na mag-enjoy tayong tatlo tonight. Deserve naman siguro natin mag-relax, right? Oo naman, walang problema. Yay! See, Papa? Papayag si Doc. Come on, sakay na tayo sa car. Yaya pa nito at hinila ang ama papasok sa kotse. Alam mo, ikaw talaga Akala ko ba na pag-usapan na natin na akuin mo ang date na to? You're betraying me, Mia Kikilitin talaga kita mamaya. Rinig pa niya sabi ni Ethan kay Mia kaya matamis na napangiti si Stella. Nang makarating sila sa restaurant at makaupo sa kanilang mesa, ay masaya lang ang lahat. Magaan ang kanilang naging usapan at puno ng tawanan. I really enjoy moments like this. Salamat, Ethan. Ngunit bago pa makapagsalita si Ethan, nagsalita muli si Mia. Mami, gusto ko po sa bahay ka matulog. Gusto kitang katabi. Nagulat si Stella sa tawag na iyon. Si Ethan naman ay hindi makapaniwala at may halong saya at kaba sa kanyang mga mata. Mia, what did you just say? Mami! Sigaw ulit niya habang tumatawa. Nagtagpo ang mga mata ni Stella at Ethan at parehong may iniisip. Stella, are you okay with that? Hindi naman nakaimik agad si Stella, pero kalaunan ay isang matamis na ngiti ang humulma sa kanyang labi. Of course, I didn't expect that, but I think it's special. I think Mia already sees me as a part of her life, and I'm happy with that. Stella, I think Mia is right. You're definitely already part of our family. Matapos ang masayang dinner, habang binabaybay nila ang daan pa uwi, patuloy pa rin ang kwentuhan at tawanan ni Stella, Ethan at Mia.
Pagdating naman nila sa bahay ni Ethan, ay nakangiti pa si Stella at kumapit kay Mia habang papasok sila sa bahay. Ngunit pagpasok nila sa loob ay ganoon na lamang ang kanilang gulat nang makita sa loob ng bahay ang mommy ni Mia na si Sarah na may hawak na kape na tila hinihintay ang kanilang pagdating. Napako ang tingin nito kay Stella at bahagyaring nagulat, pero saglit lang. Sarah, anong ginagawa mo dito? Tanong agad ni Ethan. Tumayo si Sarah at ngumiti, ngunit may halong kaba sa kanyang mga mata. Ethan, umuwi ako. I think it's time we talk. For Mia's sake. Napatingin si Stella kay Ethan. I guess, kailangan ko nang umuwi, Ethan. Ngunit sa hindi inaasahan, hinawakan ni Ethan ang kamay ni Stella at nagbigay ng isang matatag na paghawak na tila nagsasabi na hindi pa siya handang pakawalan siya. Hindi, dito ka lang. Napatingin si Sarah sa dalawa at isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. I see. Looks like things have changed. Mia needs us both. But I understand. Sarah, I'm glad you're back. But things are different now. Sana naman respetuhin mo yun. Tumango si Stella na may kaunting pangihinayang ngunit sabay naramdaman ang pagkakaintindihan sa loob ng kanyang puso. Oo naman, Ethan. I think we can work through this, step by step. But I don't want to complicate things for Mia. I just want to be here for her. Ang mga salitang yun ay nagbigay linaw sa lahat. Hindi nila kayang baguhin ang nakaraan, ngunit may pagkakataon pa para magtulungan sila bilang mga magulang para kay Mia. Habang si Sarah ay katabi ni Mia sa kwarto ng bata, nakaramdam si Stella ng kaunting kalungkutan sa pagiging mag-isa sa guest room. Habang nakahiga siya sa kama, pinapawi ang mga alalahanin. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto at maya-maya ay bumukas iyon. Nagulat siya na makita si Ethan na nakatayo sa pinto. Ang mga mata ay kumikislap ng may halong pagkapilyo at isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ethan, anong ginagawa mo dito? Alam mo na, sobrang lamig ng gabi. I need the help from a doctor named Stella. Sagot niya habang bahagyang ipinapakita ang isang malalim na titig. Napalunok si Stella. Hindi sigurado kung paano tutugon. Hindi pa siya handang magpahayag ng labis na nararamdaman. Ngunit nang makita ang seryoso, ngunit playful na ekspresyon ni Ethan, ay hindi niya mapigilang kabahan. Parang alam niya na kasi kung ano ang ibig sabihin ni Ethan. Ethan, nandito ang mami ni Mia. And so, she's my past, Stella. At malino naman siguro sa sinabi niya na kung ano ang dahilan niya dito, dahil lang kay Mia. Now, solo natin ang isa't isa. Ethan, ano ba? Hindi ito ang oras para dito. So, kailan pa? Wala pa nga tayong ginagawa, pero galit na galit ng alaga ko, oh. Gusto mo ba siyang malungkot, Don't mind about Sarah. Dahil bago pa man tumibok ang puso ko sa'yo, I guarantee na wala na akong nararamdaman para sa mami ni Mia. Si Sarah, siya ang bahagi ng nakaraan ko. Pero ikaw ang present at ang future ko. Nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik, ngunit puno ng nararamdaman. Hindi na nila kinakailangan na marami salita. Ang tinig ng puso ni Ethan ay nagsasabi ng lahat. Ethan, simula ni Stella. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa. Ang bawat tanong at alinlangas sa kanyang isip ay unti-unting nawala habang ang mga kamay ni Ethan ay dumapos sa kanyang kamay na para bang naghahanap ng koneksyon. Wala nang iba pa. Ikaw lang. Saad ni Ethan at nagsimula ng siilin ang kanyang labi ng isang masuyong halik. Hindi na nagawang magsalita pa ni Stella
Habang ang malamig na hangin sa labas ay humaplos sa bintana ng kwarto, ang mga puso nila ay nagtagpo. Ang mga halik na pinagsaluhan nila ay mas naging malalim at mapusok. Iyon ang unang beses na gagawing iyon ni Stella sa tanang buhay niya at hindi niya kayang pigilan ang sensasyon na kanyang nararamdaman, lalo pa at nakakaakit ang bawat galaw na pinapakawalan ni Ethan. Ang mga kamay nila pareho ay tila may kani-kanyang mga utak dahil kusa itong gumagalaw at humahaplos sa kanilang nagiinit na katawan. Inilayo ni Ethan ang labi niya sa labi ni Stella at isa-isa nang tinatanggal ang lahat ng sagabal sa kanilang mainit na gabi. Ganoon din ang ginawa ni Stella at nilalaro ang bawat parte ng pagkatao ni Ethan. Nang matapos siya ay si Ethan naman ang lumaro sa pagkababae ni Stella na labis niyang ikinaungol. Bukod sa malalaking muscles ni Ethan at mga pandesal sa tiyan at kitang-kita ng dalawa niyang mata ang galit na galit, nagdadabog at gustong sumabog na anaconda ng lalaki na para ba kung tutuklawin siya ay talagang reresulta agad ng 9 na buwan. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng ganoon, pero ito ang unang beses niya, kaya naman bago pa ipasok ni Ethan ang ahas na doble ang size sa regular, ay nagsalita siya. Ethan, baka pwedeng next time na? Why? Everything's set na. At kumatok na din tong alaga ko sa pinto mo. Ayan oh, nagbukas na. Gagi, lagi naman nakabukas yan. Natatawang saan ni Stella. I mean, ang laki naman yan. Ano kasi virgin pa ako. I know nakakahiya kasi 29 na ako and yet wala pa akong experience. Aray! Sigaw ni Stella na biglang ipasok ni Ethan ang anaconda sa pinto ng hardin niya. I'll be gentle. Here, braso ko. Gagatin mo kapag nasasaktan ka sa pagpasok ko. Isigaw mo ang pangalan ko while I'm doing this gently and slowly. At kapag kaya mo nang iinda ang sakit, sabihin mo lang and I'll go faster. Malumanay na saan ni Ethan. At iyon naman ang ginawa ni Stella. Masakit sa una pero kalaunan ay masarap na, kaya naman nagsalita siyang muli at sinabing bilisan na ni Ethan, bagay na ginawa naman nito agad. Tulad ng gabi na unti-unting lumalalim, ang katahimikan sa guest room ay napuno ng mga mahihinang tunog ng paghinga at ang malumanay na galaw ng mga kumot. Ang tensyon sa pagitan ni Stella at Ethan ay halata. Ngunit sa mga sandaling iyon, malinaw na pareho silang nakahanap ng kaunting ginhawa sa presensya ng isa't isa. Matapos ang mga sandali ng magaan at tahimik na koneksyon, nakangiti si Stella habang pinagmamasdan ang natutulog na si Ethan sa kanyang tabi. Ang gabing iyon ay puno ng mga hindi inaasahang emosyon at sa kabila ng lahat na nangyari, isang bagay ang naging malinaw sa kanyang puso. Mahal niya si Ethan at hindi siya nagsisisi na ibinigay niya ang sarili niya dito. Nang makaramdam naman siya ng uhaw, ay dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at nagbihis tsaka nagtungo sa kusina. Pero sa kanyang hindi inaasahan, naroon si Sarah na nakaupo sa gilid ng lamesa at tila nag-iisip. Sarah? Tawag ni Stella. Nilingon naman siya ni Sarah at ngumiti ng tipid. Gising ka pa? Oo. Nauuhaw kasi ako. Kaya iinom sana ako ng tubig. Ikaw pa? Ako din. Alam mo, kanina, habang pinapatulog ko si Mia, ikaw ang hinahanap niya. Gusto ka daw kasi niyang katabi. So ang sinabi ko, next time. Nasaktan ako, pero masaya din dahil mahal ka ni Mia at alam kong mahal mo rin ang anak ko. Nagulat si Stella sa narinig at nakaramdam din ng lungkot sa sinabi ni Sarah. Sarah, hindi ko alam kung tama ka. Pero si Mia, siya na lang ang iniisip ko. Kaya nga ako nandito eh.
Alam ko naman na wala akong karapatan na maging parte pa ng buhay ni Ethan. At lalo na ng buhay ni Mia. Pero hindi ko kayang iwan ang anak ko. Well, andito naman talaga ako para sana makipag-usap din kay Ethan. Pero mukhang late na ako nang dating. Nandyan ka na eh. Huminga ng malalim sa Stella bago nagsalita. Mahal ko si Ethan. At mas lalong mahal ko si Mia. Sorry kung nararamdaman mo yan. Ang totoo, naawa din ako sa iyo dahil babae din ako. At ramdam ko ang lungkot na nararamdaman mo ngayon. Pero Sarah, kung sasabihin mo sa akin ngayon, nalayuan ko sila, I won't do that. Wala ka na sa buhay ni Ethan nang pumasok ako. At hindi ko hahayaan na lumayo at masira ang puso ko, lalo na ni Ethan at Mia, para lang makabalik ka sa puzzle na binubuo nila. Napangiti muli si Sarah. Do you think sasabihin at gagawin ko yon? Of course not. Alam mo Stella, ang dahilan kaya ako nakipaghiwalay kay Ethan noon ay dahil may sakit ako. Akala ko hindi ko na kayang magtagal at hindi ko kayang makita siyang maghirap dahil sa akin. Nais ko siyang palayain, kaya't iniwan ko siya. Sila. Masakit din para sa akin ang lahat, pero wala akong magawa. Nag-ibang bansa ako para magpagamot, pero nang gumaling ako, balak ko sanang bumalik. Pero huli na. Sarah, sorry. Una, hindi mo pinaalam kay Ethan ang kalagayan mo. Ibig sabihin, hindi mo siya hinahayaang damayan ka. Kapag partners kayong dalawa, dapat pinagkakatiwalaan mo siya. Alam ko at naiintindihan ko, Stella. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ngunit hindi ko rin gustong maging sagabal sa inyo. Kung ikaw ang magpapasaya kay Ethan, at kung ikaw ang magbibigay ng kaligayahan kay Mia, susuportahan ko kayo. Salamat, Sarah. Hindi ko alam kung paano o saan to patungo. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligayahan ni Mia. Kung magagawa ko ang anumang bagay para maging bahagi ng kanyang buhay, susubukan ko. Nagkatinginan naman silang dalawa. Hindi man perpekto ang lahat, ngunit ang magkasama nilang layunin ay magbigay ng pagmamahal kay Mia, ang batang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpaalam na si Sarah sa kanila. Ethan, Mia, gusto ko sanang magpaalam. Nakapagpaalam na ako kay Mia at nasa playroom siya, naglalaro kasama ang yaya niya. Salamat sa pagpapatuloy sa akin, Ethan. Kahit masakit ang nagawa ko sa iyo. Pero kalimutan na natin yun. Tatawag pa rin ako kay Mia. Gusto ko lang na malaman niyo na masaya ako para sa inyo. Hindi ko kayang maging sagabal pa sa buhay niyo, lalo na sa buhay ni Mia, dahil alam ko na may bago kayong sinisimulang dalawa. Salamat, Sarah. Minsan, kailangan natin mapatawad na sarili natin at ang ibang tao. At sana ay maging masaya ka. Lagi kitang ikukwento kay Mia para hindi kanya makalimutan. Saad ni Ethan. Naiintindihan ko, Ethan. Salamat. At sa iyo rin, Stella. Salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Ngumiti lamang si Stella bilang tugon. Simula ng araw na iyon, ang relasyon ni Stella at Ethan ay naging mas matibay at mas maayos. Ang mga alalahanin at hindi pagkakaunawaan ay unti-unting naglaho. At sa bawat araw na lumilipas, natutunan nilang magpatawad at magbukas ang kanilang mga puso sa isa't isa. Hanggang sa isang magandang balita nga ang kanilang natanggap sa nakalipas sa ilang buwan, dahil sa wakas ay nagdadalang taon na si Stella. Buntis ako, Ethan. Nakangiting sabi ni Stella nang sunduin siya ni Ethan sa ospital. Nalaki naman ang mga mata ni Ethan at hindi agad nakapagsalita.
Maya-maya ay isang malaking ngiti ang humulma sa kanyang labi. Talaga? Buntis ka? Oo, Ethan. Buntis ako. Agad na tumayo si Ethan at nilapitan si Stella. I can't believe this. Ang saya ko, Stella. Ito na ang pinakahihintay ko. Hinawakan niya ang kamay ni Stella at tinignan ito na may pagnanasa at kasiyahan sa mga mata. Mia, magiging ate ka na. Dagdag ni Ethan habang kinuha si Mia mula sa loob ng sasakyan. Ate na ako! Yay! Ang saya-saya! At mula sa simpleng kagalakan ni Mia, ang buong paligid ay napuno ng masaya at maligayang aura. Habang nagtatagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam na malaking pasasalamat si Stella. Hindi niya akalain na ang buhay niya ay magkakaroon ng ganitong kagalakan. Mula sa mga pagsubok at sakit ng kanilang pinagdaanan, naramdaman ni Stella na ito na ang tamang panahon para magpatuloy at bumuo ng mas masayang pamilya. Mahal na mahal kita, Ethan, sabi ni Stella habang niyayakap siya ni Ethan. At hindi ko kaya magsimula ng bagong buhay na ito na mag-isa. Salamat sa pagmamahal mo. Si Ethan naman ay ngumiti at hinalikan si Stella sa noo. Mahal din kita, Stella. At magkasama nating haharapin ang lahat. At hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako kasaya na ikaw ang magiging ina ng anak ko. Sa mga salitang iyon, ang kanilang relasyon ay mas naging matatag at buo. At sa pagdating ng bagong buhay sa kanilang pamilya, nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan na puno ng pangarap para sa kanilang hinaharap bilang magulang ni Mia at ng kanilang magiging anak. Matapos ang ilang buwan na masayang relasyon at paghahanda para sa bagong buhay nila bilang pamilya, hindi nakapagpigil si Ethan na ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman kay Stella. Isang araw, habang magkasama silang tatlo sa isang magandang parke, nagulat si Stella nang bigla na lamang lumuhod si Ethan sa kanyang harapan. Ethan, ano bang ginagawa mo? Ang daming tao, oh. Stella, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Ikaw na ang pinakamahalagang tao sa aking mundo, maliban kay Mia at sa baby natin na pagdating. At gusto ko sanang magpatuloy ang ating kwento, hindi lang bilang magkasama, kundi bilang mag-asawa. Kinuha ni Ethan ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at pinuksan ito. Sa loob ng kahon ay isang magarang singsing na may napakagandang diamond. Stella, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. I want to spend the rest of my life with you. Payag ka bang maging Mrs. Torres? Oo, Ethan. Oo. Sagot ni Stella nang walang pag-aalinlangan. Mahal na mahal kita at gusto ko ring makasama ka habang buhay. Hindi nagtagal, tinakda na rin ang kanilang kasal. Masasabing isa lamang iyong simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahal. Si Mia, ang kanilang pinakamamahal na anak, ay ang nag-iisang flower girl, habang si Marie naman ay ang bridesmaid ni Stella. Matapos ang seremonya na iyon, nagsimula ang kanilang salo-salo, kung saan si Ethan at Stella ay nagsayaw sa ilalim ng mga bituin, hawak ang kamay ng isa't isa, at ang kanilang mga mata ay naglalaman ng mga pangarap para sa kanilang hinaharap. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa at pamilya. At habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, ang magkasunod nilang mga pangarap ay nagsimulang magtagpo. Si Ethan, Stella at Mia at ang kanilang magiging anak. Ang mga taong nagsusulong ng mas maraming kwento at alaala ng pagmamahal sa mga susunod na taon. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Okay mga kakulay,
Thank you all so much for listening. Thank you to my co-author, Regine. Thank you to our narrator, Miss Chriselle. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.